Samantala, Pangulong Aquino pinapurihan ng mga korporasyon ng gobyerno dahil sa pagtahak ng mga ito sa tuwid na daan. Ito ay matapos na makapag-remit ng 77 bilyong piso ang mga GOCCs sa gobyerno sa loob ng 3 taon. Niyag ito ng Pangulo sa paggunita ng GOCC Dividends Day. Para sa karagdagang ulat, narito ang aming kasamang si Elena Luna, nag-uulat mula sa Palasyo ng Malacanang. Magandang hapon sa iyo, Elena. Magandang hapon, Sandro. Binigyang pagkilala ni Pangulong Aquino ang mga GOCCs na nagre-remit ng 50% ng kanilang kinikita sa pamahalaan. Naging tradisyon na dito sa Palasyo ng Malacanang sa Administrasyong Aquino ang pagkakaroon ng GOCC Dividends Day. Sa ginanap na GOCC Dividends Day sa Palasyo, 2 korporasyon ng gobyerno ang naging bagong miyembro ng tinatawag na Billionaires Club. Ito ang grupo ng GOCC karemit sa pamahalaan ng hindi bababa sa 1 bilyong piso. 2.309 billion pesos ang kontribusyon ng BCDA o ang Bases Conversion Development Authority. Mandato ng BCDA na gawing sentro ng komersyo ang mga dating base militar. Eksakto bang 1 bilyong piso ang niremit ng Philippine Reclamation Authority, nakuha ng PRA ang papuri ni Pangulong Aquino. Sa 33 taon po kasi ng kanilang kasaysayan bago tayo pumasok, hindi umabot ng 1 bilyong piso ang suma total ng kanilang remittance. Sa ating panunungkulan, mahigit 2 bilyong piso na po ang kanilang inaambag sa kaban ng bayan. Sa 3 taon ng pagkakaroon ng GOCC Dividends Day, makikita ang paglaki ng dibidendong ibinibigay sa pamahalaan. Tumaas ng 9 bilyong piso ang remittance ngayong taon. Dumarami na rin ang korporasyon ng gobyernong nakakapag-remit. Umakyat ang bilang sa 38 korporasyon sa 22 bilang noong 1 taon. Wala pa po tayo sa kalagitnaan ng ating termino, pero tuluyan na nating nailalayo ang mga GOCC sa masalimot na kalagayang dumungis sa pangalan at tiwala sa kanila ng tambayan. Marami na tayong nagdudulot ng positibong bunga para sa ating mga kababayan at sa buong bansa. Mas marami na tayong nagpapatunay, pinaniwala sa atin noong imposible ay posible palang nating makamit sa ngayon. Pinasalamatan ng Pangulo ang Governance Commission for GOCC na siyang gumagabay sa mga korporasyon sa pagtahak sa tuwid na daan. Sa mahigpit na implementasyon ng kanilang fit and proper rule, nasisiguro na ang mga opisyal ng GOCC ay angkop at kwalipikado sa kanilang posisyon at hindi lamang idinaan sa palakasan, padrino at koneksyon. Higit naman natin nabibigyan lakas ang kawani ng mga GOCC ngayong nailalapit na ang kanilang compensation sa antas ng pribadong sektor sa pamamagitan ng Compensation and Position Classification System. Sa katatapos-tapos lamang na press briefing ni Communication Secretary Ricky Carandang, idinetalya niya ang agenda at schedule ni Pangulong Aquino sa pagpunta sa bansang Myanmar. Sa Biyernes, nakatakdang tumulak doon si Pangulong Aquino para dumalo sa World Economic Forum East Asia Summit. Is attending for the day. He will be back on Friday evening. The agenda will be to attend the plenary of the World Economic Forum and to invite the delegates of the World Economic Forum to the Philippines next year. As you also know, we are hosting the forum next year, and by tradition, the incoming host personally invites the delegates to their summit. The President, while he's there, will also will have a bilateral meeting with President Thein Sein of Myanmar and opposition leader Aung San Suu Kyi. He will also meet with business leaders who are attending the forum. Again, the main reason for attending the forum this year is to continue to invite foreign investors to come to the Philippines and of course to attract tourists as well. The agenda of the Aquino administration is to generate inclusive growth, and we can do that by inviting investors in who can create jobs, and that is a way of sustaining the anti-poverty programs that we have begun. So it is going to be done in order to primarily invite more investment in the Philippines. Walang public engagement si Pangulong Aquino ngayong araw. Naging abala siya sa mga meeting. Nagsimula ito ng alas 11 ng
kasama ang Presidential Management Staff at ang Cabinet Secretary to the Cabinet. Sinundan ito ng 1 o'clock meeting kasama si Executive Secretary Paquito Ochoa at ang Department of Budget and Management. Alas 12 ng hapon ang meeting ni Pangulong Aquino kasama si Finance Secretary Cesar Purisima. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTBM, ako si Elena Duna para sa Telebisyon ng Bayan.